Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi ay ang karapat-dapat na mamuhay sa presensya ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, let's pray. Panginoon, salamat po. Kami po ay muling nagkatipon upang mag-aral na iyong banal na salita. Na po, Panginoon, ay buksan niyo ang aming isip at puso upang aming maunawaan at sundin ang iyong katotohanan. Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan at paglinaw ng pagpapahayag na iyong salita sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang karapat-dapat mamuhay sa presensya ng Diyos. Mayroong isang batang lalaki na mahilig bumisita sa kanyang lolo. Hindi siya pumupunta doon para humingi ng pera o regalo. Habang tumatanda ang bata, napapansin ng kanyang ama na ito ay hindi na kailangan pilitin para pumunta sa bahay ng lolo. Dahil ang batang ito ay natutuwa kapag siya ay nakikipag-usap at nakikinig ng mga kwento at nakikitang natutuwa ang kanyang lolo pag siya ay kasama. Habang ito ay isang araw ay nangyayari sa batang ito, tinanong siya ng kanyang ama. Sabi niya, bakit gustong-gusto mong pumunta dito sa bahay ni lolo? Ngumiti yung bata. Sabi niya, hindi dahil na ito ako ay humihingi ng pera o regalo kay lolo o ito ay kanyang bahay, kundi natutuwa ako at kasama ko ang aking lolo. Napakagandang larawan ito ng isang relasyon bilang isang mananampalataya sa Diyos. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos dahil may kailangan sila. Ngunit kakaunti ang lumalapit sa Diyos dahil pinakamalaking hangarin nila ay ang Diyos mismo. Ito ang puso ni David sa Psalm chapter 15. Hindi niya tinatanong kung paano magiging matagumpay ang tao, kundi sino ang maninirahan sa iyong banal na bundok. Sa madaling salita, sino ang taong tunay na nabubuhay sa iyong presensya? Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naghahanap ng iba't ibang bagay upang maging masaya at matagumpay. Ang iba ay naghahanap ng seguridad sa pananalapi o kapangyarihan. Maging sa loob nating simbahan, marami ang naghahanap ng pagpapala mula sa Diyos. Ang Psalm 15 ay isang espiritual na salamin. Hinahayaan tayo nitong makita kung ano ang hinahanap ng Diyos sa isang taong nagnanais mabuhay sa kanyang presensya. Ang ating main truth, tanging kay Kristo lamang kaya nating mamuhay sa presensya ng Diyos. Mayroon po tayong tatlong pangunahing punto. Number 1, sino ang karapat-dapat? Kikita po natin sa verse 1. Number 2, ang lumalakad ng matuwid. Nasa verse 2 and 3. Ang pangatlo, may takot sa Diyos mula sa verse 4 to 5. Ang Psalm 15 ay sinulat ni David noong panahon ng ang tabernakulo ang sentro ng pagsamba ng Israel. Ang tabernakulo ay lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Dito naghahandog ang mga pari. Dito lumalapit ang mga tao upang sumamba. At dito ay pinapaalala ng Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Ngunit alam ni David na ang tunay na layunin ng pagsamba ay ang magkaroon ng tunay na pakikisama
sa banal na Diyos. Sa Psalm chapter 14, sinabi ni David, walang gumagawa ng mabuti. Wala nga, wala. Ipinakita niya ang malungkot na kalagayan sa sangkatauhan. Lahat ay nagkasala at lumayo sa Diyos. Pagkatapos ay dumating ang Psalm chapter 15. Parang tinatanong ngayon ni David, kung lahat pala ay makasalanan, sino ngayon ang maaring lumapit sa Diyos? Kaya ngayon ay ating umpisahan ang unang pangunahing punto. Sino ang karapat-dapat? Sorry po, ang binasa ng kapatid ay MBB, I believe. Ang gagamitin po natin ay ESV, English version po. Sa Psalm chapter 15 verse 1, sabi po niya, O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? Hindi ito tanong tungkol sa relihiyon o sa dami ng alam sa Biblia. Ito ay tanong tungkol sa fellowship sa Diyos. Mapapansin natin ang Psalm 15 ay nagsisimula sa isang tanong. Bakit? Sapagkat bago malaman ng tao kung paano mamuhay, kailangan muna niyang maunawaan kung ano ang pinakamahalagang layunin ng kanyang buhay. At iyon ay ang mamuhay sa presensya ng Diyos. Ito ang nawala kay Adan at Eva sa Eden. Subalit ito naman ang hinangad ni Moses nang sabihin niya sa Exodus chapter 33 verse 18, Please show me your glory. At ito rin ang ipinalangin na David sa Psalm chapter 27 verse 4, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. At ito rin ang magiging kalagayan ng mga mananampalataya sa bagong langit at bagong lupa ayon sa Revelation chapter 21 verse 3. Behold, the dwelling place of God is with man, and God Himself will be with them as their God. Mula sa Genesis hanggang Revelation, iisa ang layunin ng Diyos na ang kanyang iglesia ay mamumuhay sa kanyang presensya. Sa verse 1 ng ating text, ang salitang sojourn ay isinalin mula sa salitang Hebreo na gur. Ito ay nangangulugang manirahan bilang isang panauhin o dayuhan. Ang tao ay tinatanggap lamang kung siya ay naninyahan ng may-ari ng tahanan. Ipinapaalala nito na ang paglapit sa Diyos ay hindi isang karapatan na maaari nating angkinin dahil sa ating sariling kabutihan. Walang sino man ang maaring magsabi, karapat-dapat akong lumapit sa Diyos. Ang salitang sojourn ay nagpapakita ng ideya ng pagtitiwala at pagdibente. Siya ay umaasa sa kabutihan at pagtanggap ng kanyang pinuntahan. Ganito rin ang mananampalataya. Ang ating paglapit sa Diyos ay nakasalalay hindi sa sariling kabutihan o katwiran, kundi sa biyaya ng Diyos. Ang ikalawang salita ay ang dwell. Ito ay mula sa salitang Hebreo na shakan. Ang ibig sabihin ay manirahan, manahan, o manatili ng permanente. Kung ang sojourn ay nagsasalita ng paglapit bilang isang panauhin, ang dwell naman ay nagsasalita ng patuloy at pangmatagalang pakikisama sa Diyos. Parang sinasabi ni David,
sino ang maaring manatiling malapit sa Diyos? Ang taong ipinapakita ni David ay hindi lamang bumibisita sa presensya ng Diyos, siya ay nananahan doon. Ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Ang Diyos ang kanyang kasiyahan. Ang Diyos ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Sa makatwid, ang tanong ni David ngayon, sino ang may buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Hindi sinasabi ni David na ang mabubuting gawa ang nagliligtas sa tao. Sa halip, ipinakikita niya na ang taong tunay na may relasyon sa Diyos ay may buhay na binabago ng Diyos. Ayon kay Charles Spurgeon, the highest privilege of man is not wealth, position, or power, but continual fellowship with God. Makikita natin ang magandang halimbawa nito sa buhay ni Enoch at Moses. Sinabi sa Genesis chapter 5 na si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. Ang kanyang buong buhay ay isang tuloy-tuloy na pakikisama sa Diyos. Gayon din si Moses. Nang sabihin ng Diyos na magpapadala na lamang siya ng mga anghel upang manguna sa Israel, tumanggi si Moses at sinabi sa Exodus 33 verse 15, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here." Para kay Moses, walang kabuluhan ng lupang pangako kung wala ang presensya ng Diyos. Iyan ang puso ng isang taong tunay na umiibig sa Panginoon. Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Dahil ba may kailangan tayo? O dahil siya ang pinakamamahal natin? Ngayon ay ating titingnan ang pangalawang punto. Ang lumalakad ng matuwid. Sa verse 2 and 3 po yun. He who walks blamelessly does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue. Hindi po tinuloy, ang ganun lang po. Dito sa verse 2, nag-umpisa si David tungkol sa karakter ng tao. Ipinakikita ni David na ang Diyos ay hindi unang tumitingin sa ating mga labi, kundi sa ating mga buhay. Hindi siya unang tumitingin sa ating ginagawa sa loob ng tabernakulo, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa labas nito. Sa madaling salita, ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa isang pusong binago ng Diyos at nagpapatuloy sa isang buhay na nagpapakita ng kabanalan. Sa verse 2a, he who walks blamelessly. Ito ang unang katangian ng taong nananahan sa presensya ng Diyos. Ang salitang blamelessly ay sinalin mula sa salitang Hebreo na tamim. Ang tamim ay nangangulugang buo, walang pagkukunwari, may integridad, walang dobling pamumuhay. Hindi ito nangangulugan, wala siyang kasalanan. Sa halip, dinidescribe nito ang isang taong may undivided heart, isang pusong buong nakatalaga sa Diyos, katulad ng isang bahay na matibay ang pundasyon, ang kanyang buhay ay walang nakatagong bitak ng pagkukunwari. Maraming taong magaling gumawa ng imahen sa isang buhay, pasensya mo, na magandang imahe sa harap ng iba. Maaring mahusay magsalita, aktibo sa ministeryo, maraming alam sa Biblia, ngunit iba ang kanyang buhay kapag wala nang nakakakita.
Hindi ganon ang taong ipinapakita ni David. Pareho siya sa simbahan at sa bahay. Pareho siya kapag nakakita at kapag walang nakakakita. Iyan ang tinatawag na integridad. Integridad ng tao. Ang integridad ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging parehas. Hindi ibig sabihin na hindi na nagkakamali ang isang matuwid. Ang ibig sabihin ay wala siyang dalawang mukha. Ito ang kahulugan ng walk blamelessly. Sinasabi ni Charles Spurgeon, the blameless man is the same before God, before men, and when alone. Napakaganda po ang sinabi ni Spurgeon. Maraming tao ang may tatlong pagkatao. Isa sa simbahan, isa sa bahay, isa sa labas. Paano po yung Brother Persas? Tatanong niyo. Titingnan po natin ang ating sarili. Pag tayo po ay nandito sa simbahan, mukha tayong banal na banal. Di po ba? Pag nasa bahay, nagiging marahas na, parang mabangis na tigre. Pero pag nasa labas po, mga isnabero, mapagmalaki. Yan po ang sinasabi ng tatlong klaseng buhay. Makikita po natin ang isang halimbawa sa buhay ni Job. Sinabi po sa Job chapter 1 verse 8 at chapter 2 verse 3, sinabi mismo ng Diyos kay Satan that there is none like him on the earth, a blameless and upright man. Ang ibig sabihin ay buo ang kanyang katapatan sa Diyos kahit mawalan siya ng anak, kayamanan, kalusugan, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Iyan ang larawan ng integridad. Kung susuriin natin o susuriin ng Diyos ang ating buhay ngayon, pareho kaya ang nakikita niya sa ating pangpribadong buhay at sa ating pampublikong buhay. Sa verse 2b, and does what is right. Pagkatapos ng integridad, dumako si David sa gawa. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pamumuhay. Ang salitang does ay nasa present tense. Ibig sabihin ng paggawa ng katwiran ay hindi minsanang pangyayari, ito ay nagiging lifestyle. Ang salitang right ay tumutukoy sa pamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi ayon sa kultura, hindi ayon sa opinyon ng tao, kundi ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ng mabuting gawa ay yung bunga ng isang pusong binago ng Diyos. Kung ang puno ay mabuti, magiging mabuti ang bunga. Ganito rin ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 16. You will recognize them by their fruits. Ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat makita sa kanyang gawa. Sinasabi din ni John Calvin, good works do not open the door into God's presence, but they reveal those who already belong to Him. Dahil iniligtas tayo ng Diyos, namumuhay tayo ngayon ng matuwid. Makikita natin ito sa buhay ni Sakeo. Pagkatapos niyang makilala si Kristo, nagbago ang kanyang pamumuhay. Ibinalik niya ang kanyang mga dinaya, tinulungan niya ang mga mahihirap, ginawa ni Sakeo ang mga bagay na yon dahil binago na siya ni Kristo. Tayo ba ay binago ni Kristo? Hindi sapat
na sabihing mahal natin ang Diyos kung hindi ito nakikita sa ating pamumuhay? So verse 2, and speaks truth in his heart. Ito marahil ang pinakamalalim na bahagi ng verse 2. Hindi sinabi ni David, he speaks truth with his mouth, kundi in his heart. Bakit? Sapagkat alam ni David na ang pinagmumulan ng lahat ng salitang lumalabas sa bibig ay ang puso. Ang taong lumalakad kasama ang Diyos ay may pusong tapat, wala siyang pagkukunwari, wala siyang panlilinlang. Ang truth in his heart ay nagsasalita ng inner honesty. Ito ay taong tapat sa Diyos kahit walang nakakakita. Hindi lamang siya nagsasabi ng katotohanan, siya ay nabubuhay sa katotohanan. Ganito rin ang sinasabi ng Diyos kay Samuel. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ang pinakamahirap linisin ng tao ay hindi ang bibig, kundi ang puso. Kung magiging tapat ang puso, magiging tapat din ang ating mga pananalita. So verse 3, who does not slander with his tongue? Mapapasin natin ang unang bunga ng pusong binago ng Diyos ay ang pagbabago ng dila. Sapagkat sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 12, verse 34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang salitang slander ay larawan ng isang taong lihim na sumisira sa reputasyon ng iba. Sa Hebreo, ito ay may ideya ng paglakad habang nagkakalat ng paninirang puri. Para bang saan man siya pumunta, may sinisiraan siyang tao. Ngunit ang taong lumalakad kasama ng Diyos ay hindi gumagamit ng kanyang dila upang makapanakit ng damdamin. Sa halip, ginagamit niya ito upang magpatibay, magpalakas, at upang makatulong sa kapwa. Kapag tayo ay nagsasalita, ang mga tao ba ay natutuwa o nasasaktan sila? Ngayon po ay tayo dadako sa pangatlong punto, ang may takot sa Diyos mula sa verse 4 and 5. Mula sa integridad ng puso, salita at pakikitungo sa kapwa, dinadala tayo ngayon ni David sa pinakaugat ng lahat ng katangiang ito, ang takot sa Diyos. Sa katunayan, ang lahat ng katangian sa verse 2 at 3 ay bunga lamang ng isang pusong may banal na paggalang sa Panginoon. Hindi maaring maging tunay na matuwid ang isang tao kung wala siyang takot sa Diyos. Ang kabanalang nais ipakita ni David ay nagmumula sa isang pusong kumikilala sa Diyos na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Diyos ang pundasyon ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Mapapasin dito, tinatalakay ni David ang pinahalagaan ng tao. Sapagkat ang ating pinahahalagahan ang siyang umuhubog sa ating mga desisyon. At ang ating mga desisyon ang umuhubog sa ating buong buhay. Tingnan po natin ang verse 4a. In whose eyes a vile person is despised. Parang mahirap intindihin, ano po? Hindi ibig sabihin ito na ang taong may takot sa Diyos ay napupuot sa makasalanan. Ang Diyos mismo ay umibig sa makasalanan at nais silang magsisi.
Ang ibig sabihin ng talata ay hindi niya pinahalagaan o hinahangaan ang kasamaan. Ang salitang vile person ay tumutukoy sa taong namumuhay sa hayagang paghihimagsik laban sa Diyos at walang pagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang taong namumuhay sa kasamaan, sa panahon ngayon, madalas na pinagdiriwang ng mundo ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ang kasalanan ay tinatawag na kalayaan. Ang kasakiman ay tinatawag na tagumpay. Ang imoralidad ay tinatawag na modernong pamumuhay. Ang pagmamataas ay tinatawag na self-confidence. Totoo po yan nangyayari sa buhay natin, kahit sa mga Kristiyano. Ngunit ang taong may takot sa Diyos ay hindi hinuhubog ng kultura o ang kanyang pamantayan ay ang salita ng Diyos. Ang Kristiyano ay dapat magmahal sa makasalanan, ngunit huwag kailanman mahalin ang kasalanan. Sa mundo, hinahanga ng tao dahil sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na sukatan ng isang tao ay ang kanyang tapat na relasyon sa Diyos. Si Jose ay nanatiling tapat sa Diyos kahit napapalibutan siya ng imoralidad sa bansang Ehipto. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi sumusunod sa agos ng mundo. Naninindigan siya sa katotohanan ng Diyos. Sino ba ang ating pinahalagaan? Ang mga sikat na tao ba sa mundo o ang mga taong tapat sa Panginoon? Sa verse 4b po, but who honors those who fear the Lord? Ang taong maka-Diyos ay aktibong pinararangalan ng mga taong may takot sa Diyos. Ganun po ba tayo? Ang pinakamahalagang tao sa mata ng Diyos ay hindi ang pinakamakapangyarihan, kundi ang pinakamatapat. Kapag ang puso ng tao ay binago ng Diyos, mas pinahalagahan niya ang mga taong tahimik na namumuhay ng kabanalan. Si David ay nagbigay ng malaking paggalang kay Samuel at si Timoteo naman ay lumaki sa impluensya ni Lois at Eunice, dalawang babaeng may takot sa Diyos. Ang mga taong ito may banal na impluensya ang dapat nating pahalagahan at tularan. Sa verse 4c, who swears to his own hurt and does not change. Ang taong may takot sa Diyos ay tumutupad sa kanyang salita, kahit siya ang mahirapan. Ang taong maka-Diyos ay nanatiling tapat kahit may pagkalubi sa Kanya. Makikita natin ito sa buhay ni Joshua. Hindi po si Joshua, no? At ng mga pinuno ng Israel sa Joshua chapter 9, bagamat nalinlang sila ng mga Gibeonites, hindi nila sinira ang kanilang sumpaan. Tinupad nila ang kanilang pangako dahil ito ay ginawa sa harap ng Diyos. Bilang pong mga Kristiyano, kung tayo ay nangako, tuparin natin ito. Sapagkat ang kinakatawan natin ay ang Diyos ng katotohanan. Sa verse 5a, who does not put out his money at interest and do not take a bribe against the innocent. Ipinapakita ni David ang kabanalan na hindi lamang nakikita sa simbahan, kundi maging sa negosyo, sa ating trabaho, at pang-araw-araw na pakikitungo sa kapwa. Ang put out of his money at interest, dito ay tumutukoy sa mapagsamantalang pagpapautang sa mga mahirap. Hindi pinagbabawal ng Biblia ang lahat ng uri ng interest.
Ngunit mahigpit nito ang kinokondena ang pagsasamantala sa mga nangangailangan. Gayon din ang pagtanggap ng suhol laban sa inosente ay pagsira sa katarungan. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi pinagbibili ang kanyang konsensya para sa pera. Hindi maaring sabihin ng isang tao na mahal niya ang Diyos kung siya naman ay mandaraya sa negosyo o hindi tapat sa pananalapi. Si Samuel ay nagtanong sa bayan ng Israel. Sabi niya, kanino ako tumatanggap ng suhol? Tahimik ang buong bayan. Alam nilang si Samuel ay namumuhay ng may integridad. Ang Diyos ay nalulugod sa katapatan kahit sa malilit na bagay. Huwag nating hayaan ang pag-ibig sa salapi ang mag-control sa ating puso. Sa verse 5b, he who does these things shall never be moved. Ang taong nakaugat sa Diyos ay hindi matitinag. Ang salitang move ay may kahulugang mabuwal o tuluyang magapi. Ang kanyang pundasyon ay matibay sapagkat Diyos mismo ang kanyang sandigan. Ganyan ang buhay ng taong may takot sa Diyos. Ang ating main truth, tanging kay Kristo lamang kaya nating mamuhay sa presensya ng Diyos. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ipinapakita nito na ang taong dinidescribe sa Psalm chapter 15 ay ganap na natupad kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo'y tinatanggap sa presensya ng Diyos at unti-unting binabago upang mamuhay sa kabanalan. Ang taong tunay na malapit sa Diyos ay nakikilala sa Kanyang karakter, sa Kanyang integridad, sa Kanyang pananalita, sa Kanyang katapatan, at sa takot sa Diyos. Naway, tulungan tayo ng Panginoon, hindi lamang maging mga tagapakinig ng Kanyang salita, kundi araw-araw mamumuhay sa Kanyang presensya. Salamat po. God bless everyone.